Sa wakas ay lumabas na ang pinakahihintay nating lahat na chapter 370 up to 371 kung saan 4 na buwan tayong pinagintay at sobrang dami talaga ang nainip sa atin mga kaibigan. Kaya naman wag na natin patagalin pa, let's go! Madali lamang winawasak nila Yuno at Asta ang mga White Angel na sumasalubong sa kanila at patungo ngayon sila sa 4 na clone ni Lucius, pero napangiti lamang ito at sinabing akala nyo ba ay lamang na kayo sa laban? Biglang nadudurog o nahihila pataas sa mga building sa Clover Kingdom at doon ay natataranta na ang hari sa mga nangyayari. Ganun na din ang mga kakilala at mga ordinaryong tao dito. Napatanong si Yuno kung ano daw ba ang nangyayari sa Clover Kingdom at doon ay sinabi ni Asta na sinabi daw sa kanya ng Shogun sa Land of the Sun na upang matupad daw ang pangarap ni Lucius ay gagamit daw ito ng napakalaking compound magic na galing sa kalangitan. So kung mapapansin nyo dito na parang isang malaking puno ito na purified na may maraming ugat ang itsura ng magic na ito na pwede nating ihalin tulad sa Tree of Qliphoth na ginamit ang Dark Triad upang mabuksan ang pinto ng Underworld. Hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang nakikita at napasabing yun na raw ang katapusan ng mundo at natawa na lamang si Captain Real dahil ayaw man daw niyang aminin ay napakaganda raw i-drawing ang kanyang nakikita ngayon. Wika naman ni Captain William na kahit ano raw ang mangyari ay kailangan daw nilang protektahan ang kanilang bansa at wika naman ni Captain Charlotte na hindi pa siya pwedeng mamatay ngayon. Sinabi naman ni Asta kay Yuno na kailangan nilang makapunta sa totoong katawan ni Lucius upang patigilan nito at doon ay pinakita naman si Ryu at sinabing nakita raw ni Lucius ang banta para sa kanya kung kaya't tanging si Asta at Yuno lamang daw ang may kakayahan na makatalo dito. Binabalak ng puntahan ng dalawa ang main body ni Lucius subalit pinipigilan sila ng mga clone nito at sinabing sa palagay nyo ba ay hahayaan na lamang namin kayo? Pero masayang sagot naman ni Asta na syempre alam ko namang hindi at doon ay sinabi ni Pinral na lagi na lamang daw bang nauuna si Asta sa kanila. Nagpakita na sila Zora, Pinral, Charmy at Nero upang kalabanin ang 4 na Lucius samantalang nagpakita naman si Gauche sa harap ni Captain Real. Sila Vanessa at Gray naman ay sumulpot malapit kay Noel. Si Gordon naman ay nagpakita sa harap ng 2 kapitan na tila ba binigyan niya ito ng pampalakas. Sila Ichika at Nak naman ay kakalabanin sila Morgan at ang isa pang clone ni Lucius. Sa huli ay nagpakita si Henry gamit ang base ng Black Bulls upang wasakin ang isang angel at mapinsala ang clone ni Lucius at sinabing sila na raw ang bahala sa lahat at puntahan na raw nila ang dapat nilang kalabanin. Sumunod ay pinakita naman na unti-unti nang namamatay ang mga kasamahan ni Mereoleona at ngayon ay pagpapatuloy na din sa wakas ang inaantay ng lahat na Morris versus Mereoleona. Natatawa si Morris dahil patay na raw ang lahat ng mga kasamahan ng babaeng Leon at ngayon daw ay hayaan daw siyang ipakita kung paano nga ba gumamit ng isang nabubuhay na nilalang upang ipangsangga sa mga atake. Dito ay ginamit ni Morris ang bago niyang power na Earth Magic kung saan nagpalabas ito ng mga nilalang na gawa sa lupa at kahit nga ba madaling nawawasak ito ng apoy ni Mereoleona ay super bilis naman ang regeneration ability nila. Sa isip ng babaeng Leon na nilabas na rin ni Morris ang pangalawang magic nito at patawang sabi muli ni Morris na dinadamayan lamang daw niya si Mereoleona sa ginawa nitong pagsasakripisyo sa kanyang mga kasamahan upang makamit nito ang kanyang hangarin. Gumawa daw ng matinding pagsasaliksik si Morris sa mga patay upang magkaroon naman daw ito ng silbi at kahit ano daw ang kanyang ginagawang pag-eeksperimento ay hindi pa rin niya makuha ang kanyang gusto, subalit sa bandang uli daw ay nagtagumpay rin siya sa kanyang mga research. Pinili daw siya ng Panginoon at nabigyan siya ng magic upang magamit ito sa kanyang mga eksperimento at ito nga ang kapangyarihan na kayang wasakin ng lahat at bumuo ng bagong buhay. Kung mapapansin natin dito mga kaibigan, ang sinabi ni Morris ngayon ay halos katulad ito ng kanyang linya noong pinili siya ni Lucifero upang kanyang maging devil host. Na-corner na si Mereoleona ng mga alagad ni Morris pero kahit ganun pa man ay patuloy pa rin siya sa pagsugod, subalit bigla niyang napansin na ang kanyang katawan ay unti-unti nang nasisira. Wika naman ni Morris na yun daw ang limit ng isang tao kung kaya't saksihan daw nila ang kakaibang magic na meron siya na perpekto sa bagong mundo na gagawin ni Lucius. Pinakita ang nakaraan ni Mereoleona kung saan takot siyang maging training partner ng mga Magic Knight sa ilalim ng kanilang pamilya sapagkat kahit wala pa siyang Grimoire dito ay hindi siya matalo ng pangkaraniwang Magic Knight. Kaya naman tinanggap na lamang ng babaeng Leon na walang sino man ang kayang sumabay sa kanya kung kaya't nakapag-decide na lamang itong umalis sa human world o sa social environment ng mga tao upang mas maging malakas pa. Kakapag-adapt raw siya sa malupit na environment ng Strong Magic Region, hinihigitan niya daw ang kanyang limitasyon,
Kinakalaban niya daw ang mga halimaw na hindi kayang kalabanin ng pangkaraniwang tao at kahit alam niya daw na malapit na siya sa tuktok ay mukhang hanggang doon na lamang daw ang kaya niyang gawin ng mag-isa. Habang papabagsak na si Mereoleona ay maraming kamay ang tumutulak sa kanyang likod at doon ay pinakita ang alaala niya kung saan gusto pang magsanay ng mga taga Crimson Lion na kahit alam daw nilang hindi nila kayang sumabay sa kanilang kapitan ay hayaan daw silang sumunod sa kanya upang makahabol sa kanyang lakas. Biglang dumating ang kanyang kapatid at humingi ito ng sorry dahil medyo natagalan siya sa kanyang laban sapagkat doon ay marami palang pinatay si Captain Pugilion ng mga Guardian Angel ni Lucius. Napangiti naman si Mereoleona at sino daw ba ang nagsabi na siya ay naghihintay ng tulong. Pagkatapos noon ay nagkaroon siya ng panibagong magic at panibagong anyo na naman ang pinakita sa atin. Ang mga namatay nilang kasamahan ay nabalutan ng kung anong apoy samantalang ang kanyang kapatid at si Morris ay sobrang nagulat sa kanilang nakita sapagkat si Mereoleona ay ginamit na ang kanyang ultimate flame magic na kayang bumuhay ng mga patay. Medyo may idea na si Morris sa magic na ginamit ni Mereoleona samantalang ang mga member ng Crimson Lion ay nagtataka sapagkat ang alam daw nila ay namatay na sila. Sinabi ni Mereoleona na ano naman daw kung namatay na sila, iniisip daw ba nila na makakaligtas na daw ba sila sa kanilang trabaho? Kaya naman masaya nitong sinabi na kailangan rin daw siyang samahan ng mga ito sa kanyang kamatayan. Nang marinig nila ito ay masaya sila sa kanilang panandaliang buhay at doon ay tila ba nagkaroon ng World War II dahil ang alagad ni Morris ay kakalabanin din ang alagad ni Mereoleona. Hindi raw maintindihan ni Morris kung paano daw muling nabuhay ang mga kaluluwa na to at sinabi ni Mereoleona na tanging nilabas lamang daw ni Morris ay mga basura na nagmula sa lupa pero sagot naman nito na kahit wasakin daw nila ang kanyang mga alagad ay babalik at babalik pa rin daw ito. Nagsalubong ang kanilang mga atake at napansin ni Morris na hindi niya mawasak si Mereoleona sapagkat wala na itong katawan na mawawasak dahil tuluyan ng naging mana ang kanyang katauhan. Hindi makapaniwala si Morris na nagawa din ni Mereoleona na makamit ang kapangyarihan na dapat sila lamang ang meron nito pero sagot naman ng babaeng Leon na tinuruan daw siya ng kanyang mga namatay na kasamahan kung ano raw ang hugis ng kaluluwa ng isang tao. Sa pinsalang natamo ni Morris ay napansin niyang hindi makasabay ang kanyang regeneration sa mga suntok ng babaeng Leon at sinabi naman ni Mereoleona na wala daw siyang pakialam sa Panginoon ni Morris pero magsisilbi daw itong pataba para sa human evolution. Total ay yun naman daw ang kagustuhan nito noon pa man. Grabe talaga at sobrang angas ng dalawang chapter na ito dahil nakita natin nakakalabanin ng Black Bulls ang mga clone ni Lucius. Ang magic na ginamit ni Lucius upang wasakin ng mundo nakaparehas ng Tree of Qliphoth, ang bagong kapangyarihan ni Morris at ang pinakamalupit ay ang bagong spell ni Mereoleona. Kaya naman 4 na buwan na naman ang ating hihintayin para sa mga susunod na chapter. So don't forget to like, subscribe and follow my page para maging updated ka sa mga susunod pa nating review. At hanggang dito na lamang mga kamanyakol, goodbye!